ang ginagawa niyang mabuti, kaya't panatag ang isip, payapa ang damdamin, patuloy na lumalakbay, sa daang malalim, man ang kanyang daanan, tinatawid pa rin. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Lakbayin man ay dagat na malalim at karagatang malawak, makapapadpad, makasasadsyad pa rin sa dalampasigan. Sapagkat ang amang magtatawid at magbibigay ng buhay niyang tinamasang, siya ang nag-alay ng tunay na kalooban, ginawad kanino man. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat lahat ng puno may takdaang pamumunga, kaya't ang nagtanim may takdaang pag-ani. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, kung kayo'y mananalangin, ito rin ang gawin. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin ng iyong sa amang iyong hindi nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Maraming tao, panalangin ay pagkaluwat-luwat, naririnig pa ng katabi na nagsusumikap maging taimtim. Sapagkat pinakikitang magaling siyang manalangin, kabisado naman niyang lahat ang sinasambit ng bibig, wala sa puso niya, nasa nguso. Mga mahal, manalangin ka lang taimtim, pumasok ka sa iyong silid kung wala kang dambanang natutunguhan, at ibigay mo ang marapat, Ama, sa iyong nakikinig, sa mabuti mong ginawa, sa mabubuti mong ginagawa. Tandaan mo, anak niyang mahal, ika'y di bibiguin, ika'y gagantin palaan. Buhay ba ang Ama? Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo tingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Buhay bang Ama? Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Huwag mo kami, sabi ng tao, huwag mo kaming pababayaan. Kami patuloy mong pagpalain araw-araw. Wala namang hiniling, kundi sarili lamang. Mga mahal, kaya maliwanag na ang tinura na ito. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Buhay ba ang Ama? At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa aming nagkasala, sa mga nagkasala sa amin. Paano mo yung masasabi kung di ka pa nagkapatawad sa yung kapwa na nagkasala sa iyo? Kaya mo lamang maliwanag na masasambit ito kapag wala na ngang ikaw nakatanim na amen po ba? Sumainyong kapayapaan. Buhay ba ang Ama? At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa lahat ng masasama.
Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Kung nakikilala mo ang kapurihan ng Ama at kapangyarihan niya bawat araw, sadyang gayon nilalagak mo sa kanyang bawat araw mo. Kaya hindi ka na masyadong mapapagalang isip, ang damdamin, sapagkat yung pinagkatiwala niya sa iyong hanap buhay, siyang pangangalagaan mo. Siyang mangangalagat pagtitiwala mo sa Kanya, kaya ituturo niya sa iyo ang dapat mong gagawin araw-araw na hindi ka magugulumihanan, mahihirapan ang kalooban at maraming hinagpis sa buhay. Sapagkat inuna mo sa puso mo'y siya, inisip mo'y siya, kaya naman ang Kanyang Espiritu na makapangyarihan sa lahat, itinuturo ang dapat mong tupdin, dapat mong gawin, suungin at tunguhan. Palalapitin niya sa iyo ang marapat na nilalang upang tumugon sa iyong mga kailangan na dapat mong pagukulan ngayon. Mayroon pala akong cheque ngayon. Susuguin niya ang mga mamimili mo sapagkat tinuna mo siya. Susuguin niya ang kapwa mo, may mabuting kalooban na hindi ka lolokohin. Kung naloko ka na, sapagkat matututo ka na kung anong mali sa una, itatama mo na nang kilalanin mo siya. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kung minsan naman, ang tao kaya lang nagtitiwala sa kapwa-tao dahil sa katamaran. Pinagkakatiwala ko na eka sa iyo, bahala ka na. Yung pinagtiwalaan pala'y manloloko. Subalit, kung sa kabila ng pagtitiwala mo, sumusuri ka pa rin, sumisilip ka pa rin, tulad ng Ama na nagtitiwala sa Kanyang Espiritu, na nilalahad niya dito sa mundo, sinusuri pa rin niyang mga taong anak niyang dinadaluyan ng Espiritu. Hindi basta pinagtiwala lamang, pinagmamasdan pa rin niya. Sapagkat kailangan araw-araw mapakita sa Kanya, makita niya ang tinanggap mo, siya nga tao. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, mga minamahal, sapagkat nalibang naging abala sa iba naman. Habang hinahakot mo, yung iba sa iba naman tumatapon. Kapag ang Amang tinanggap mo, titipunin ang katotohanan, ipalalahad ang katotohanan, at ituturo ang katotohanan. Kaya't sa kaunti mong utak, karampot mong utak, malawak ang naabot. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't anuman ang pangangasiwa, anuman ang tungkulin, kung sama mo'y bibigay, walang hirap sa damdamin. Sumainyong kapayapaan, kapag sa iyo mo itinalaga at binahagi ang damdamin mo, siyang mahihirapan. Subalit, ano man ang gampanin mo, ano man ang ginagawa mo, kung Ama ang pangungunahin mo, magaan sa kalooban mong gagawin. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat walang makakakaya sa lahat, kundi ang Ama, na tunay at tapat, ganap at marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kapag pala nasa Panginoon ka na talaga at yung ginagampanan mo, hindi ka na maraming katwiran at paliwanag. Sapagkat ipababatid sa iyo ng Espiritu, bayaan mo anak kung magdamdam siya sa iyo, basta ako alam ko ginawa mo. Totoo po yan. Anak, pag mo isipin si Juan si Pedro, ang isipin mo ang itatala ko at ang mga salita ko, ang pagnilayan mo. Sapagkat kapag si Juan si Pedro at si Petra inisip mo, mawawala ang Espiritu ko sa iyo. Totoo po yan. Sundin po ninyo kung ayaw nyo'y huwag. Subalit yun ang totoo.
Kaya si Kristo'y puspos na Espiritu sapagkat taglay niya'y katotohanan. At ang mga alagad niyang nagpakatotoo na puspos din totoo. Tama po ba? Subalit tingnan ninyo si Judas. Palibhasay ang laman ng isip ay ano? Napuspos po ba? Hindi. Sapagkat alam ng Kristo at dapat ito'y maganap, hindi niya inalis si Judas. Tama po ba? Alam ng Kristo na gagawin ng Judas Iscariote ang gayon sa kanya. Bakit hindi inalis? Sapagkat upang maganap ang kasulatan, may Judas Iscariote. Kaya, sasabihin ng marami, ba't yung alagad na yun dito to, ba't di patanggalin? Tuturuan mo pa ang ama. Ba't mo tatanggalin yan? Kung walang hindi totoo, ano pang masasabi ng tao? Dahil lahat ay kabubuti ng mga alagad na yan. Aba, totoong totoo, pawang totoo, walang gawain, walang hindi naging pasaway ang iba. Kaya naman, ikaw na namumuno, hindi mo yun pakakadibdibin. Ibibigay mo sa amang nagbibigay sa iyo ng kaparaanan kung paano katutupad at gaganap. Pag siya ang dinibdib mo, talo ka. Sapagkat magugupo ka ng pag-aalala at pagkainis sa kanya. Subalit kapag binigay mo siya sa ama, bahala siya. Buhay ba ang ama? Mga mahal, sa ama kayo manindigan, talino ninyo'y kakamtan. Kaya, ba't si Apo hindi naman pinapansin yun? Mali ang ginagawa. Ba't papansinin ni Apo Kunching yan? Mapagbabago ba yan ni Apo Kunching? Hindi yan mapagbabago na Apo Kunching. Ang makapagpapabago sa pasaway, yung pagtanggap niya. Kaya kapag siya'y tumanggap, magaganap din ang siya'y magbagong ganap. At pahihirapan mo yung hindi mo naman dapat ganoin. Kahit anak mo nga, hindi ka dapat magpakadibdib. Sapagkat di mo kayang gawin ang gagawin ng ama. Kaya sa kanya mo ilagak nang hindi ka makalulok ng pait. Parang nalulunok mo'y tamis ng kanyang pag-ibig. At pagkatapos kang nagpakatotoo, at sa kanya mo hinaing at dinaing ang lahat, hindi sa kapwa mo dinaing ng dinaing, chinismis ka ng buong mundo, ibibigay ng ama ang kaparaanan sa anak mong sa iyo'y inilagak sa kanya. Pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. May magagawa ba ang pinagkukwentuhan mo tao para makaluwag sa dibdib mong sinasabi mo? Hindi totoo yan. Kung lahat ng tao ay nagmamalasakit sa iyo, tama, para magluwag ang dibdib mo. Subalit, kung dahil sa iyo'y kumakalat ang dapat na hindi marapat sa iyong anak, mawawalan ng pananaw na maganda sa iyong anak. Ikaw ang may dahilan. Kaya ang anak mong dapat ay magbago. Lahat ng taong makakita sa kanya, yan pala yung anak ni ganito at ganyan. Ikaw na rin ang gumawa para mawasak ang buhay ng iyong anak. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, ang amang makapagpapabago sa lahat. Ang amang makapagbubuo ng wasak. Ang ama ang makapagbibigay ng buhay. Ang amang makararagdag sa lahat ng pagkukulang. Ang ama makapagbibigay ng tapat at dapat. Kaya nga, tanggapin mo ng bukas sa kalooban mo, timpiin mo ang sarili mo sa ama ka lumuha at sa mga taong totoong kilala siya na maaring idulog ka at pakinggan sila. Subalit sa kapwa mong walang magiging malasakit sa iyo, kahit sino pa siya, timpiin mo. Sapagkat hindi lahat ng lola ay may pagmamahal sa apo niya. Hindi lahat ng tiyahin at tiyuhin may pagmamahal sa pamangkin niya. Hindi lahat ng kapatid may malasakit sa kapatid. Kaya nga, upang maging totoo at ganap, sa ama mo ilagak at sa taong may takot sa ama upang kapwa pagsamahin. Nang may takot at sumusunod sa ama at ikaw na ina't ama na totoo sa ama. Doon, makikita mo ang kalayaan, makikita mo ang pagtugon, mararamdaman mo ang pag-ibig sapagkat kumilos ang Espiritu na totoo
na naghinaing, dumaing sa pinagmulan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Walang Diyos na bumaba sa inyo para makita nyo ang itsura mga tao. Subalit kung lilimin yung tinuran ko, pawang totoo, sinambit ko. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, hindi ako nagagalit. Marapat kong ipagsigawan sa lahat ang tumpak upang ang tumanggap matutong ganap. Si Kunching wala kayong maririnig sa kanya. Kay Kunching wala kayong matututunan na ganito. Paratangan nyo man husgahan hatulan si Constancia, nakabatid pa rin ay ako. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Kung si Kunching man ay nagkatang isip ng nagluwal sa inyo, wala pa rin malilihim bakit kayo ang hahatol na totoo. Hindi bagat kung sinong may sala, siyang parurusahan ng Ama. Kung magkagayon, ang totoo tapat ang puso niya, nagalak ang kalooban niya. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya maliwanag na nakatala sa banal na aklat. Kung may nagkasala sa iyo, tunguhan mo at mag-usap kayo para magkaunawaan kayo. At doon ay magkahingahan ng damdamin kayo at mababatid nyo sa bawat isa kung anong nilalaman nito. At kung di siya makinig sa iyo, pumunta ka sa pinakamataas na puno ng iglesia para doon nyo iluhog ang inyong problema. Buhay ba nga ma? Sino ba ang pinakadulo ng iglesia? Sino ba ang puno ng iglesia? At upang mayroon namang magsabi sa iyo, pawa, siguraduhin mo yung lingkod ng Diyos ay di chismosa. Ang pinag-usapan yung dalaway kayo lamang at ang namagitan ay ang Ama. Subalit, kung lingkod nga't dalahira, huwag kang magtitiwala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Ay, Ama, purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Buhay po ba ang Diyos? Nako, totoo po ba ang lahat? Mapakabuti po nang naganap, mas mabuti pa kayo. Alam nyo na lahat, ako'y makikinig pa lamang. Kaya, hindi ko natatanungin sa inyo, baka may mali kayong masabi. Pakikinggan ko na lang ang istorya ng meninsahe. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, di ko po ugali yung magtanong ng magtanong mula nang ako ay naglingkod sa Panginoon. Kung hinahain sa akin, pinakikinggan ko. Kung hindi dudulog sa akin, di ko tinatanong. Narinig niyo pa ba akong nagtanong sa inyo? Kung di niyo sinasabi, kahit alagad ko pa, caps ko pa, IT team, choir, may narinig po ba kayong, ano nangyari kay Juan? Anong nangyari kay Pedro? Sapagkat, yung tatanungin ko, baka maaring magkamali. At parehas kaming magkasala. Subalit kung kinauukulan at dapat kong gawin at tinuro na ng Espiritu ang dapat kong tubdin, titipunan ko yun. At doon ko sasabihin, ba't naman ganun ang ginawa? Ba't ganun ang ginawa? Kung di pa rin makinig at nagisutil, umayo ka, bahala ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pakatandaan po ninyo, mahirap ang maglingkod na masarap. Kaya, bawat gagawin, kailangan ay liniin munang mainam. At hindi po ako susumpa at hindi ako nangangako sa inyo. Ngunit ito lamang po masasabi ko, mula nang ako ay maglingkod sa ganitong gawain at kaloob ng Ama,
Sino mang Poncio Pilato, sino mang katauhan ang dumulog sa akin, kapag sinabi niyang sa akin lang, ako lang. Sino man ang mangusap na pilitin ako, paumanhin. Kung kailangan na may mabatid at may tutulong, sasabihin. Doon sa alam mong pagtitiwalaan. At kung binibigyan ng pagkakataon nung nagsabi sa'yo na binigyan kang kumbaga sa ano'y pases, karapatan na sabihin mo. Subalit kung sinabi niyang, wag po, tayo lang pong dalawa. Hanggang kamatayan yun, dapat ganun. Kahit may asawa ka pa, kahit may kapatid ka pa, kahit may anak ka pa. Sapagkat kung ikukwento mo sa asawa mong walang kinalaman dun sa kinukwento mo, pares kayo nagkasala. Sapagkat kung ikukwento mo dun sa kapatid mong walang kinalaman sa istorya niyon, pares kayo nagkasala. Sapagkat kung ikukwento mo dahil anak mo, pares kayo nagkasala. Kaya, anak mo man, may nagtanong na ganito po yung, totoo po ba yun? Kanino mo nalaman? Tumigil ka. Sino nagsabi sa'yo? Ipatag mo isip mo. Bakit inalam mo pa yon? Huwag mo alamin yan. Ganun lamang po, mga mahal. Subalit kung kailangan at mabibigyan ng solusyon at ang ama na may karapatan, sige. Subalit kung hiningi ng pagkakataon, kayo lang dalawa at ang nakasentrong nakinig sa inyo na walang malilihim sa kanya, huwag mong gawin na ibuka bibig mo para ikwento mo ang kapwa mo. Doon, masasabi mong kalugod-lugod ka sa ginawa mo. Buhay ba ang Ama? At hindi ito kaya ng tao, walang makapagtitimping gayon, mga mahal ko. Kaya kailangan ang Espiritu pa rin ang sayo ay mangangalaga. At ikaw naman sa kanya magpaalaga upang hindi masabi ang sinasabing, tao lang ako, marupok ako. Kailan ka mangangatwirang tao lang ako, dapat magbago ako. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung sasabihin naman ng tao, tapat na lingkod ka pala. Bakit yung kapatid mo? Bakit si Juan? Ba't si ganyan? Hindi mo na pagbago. Bakit? Ba't yun ang tinitingnan mo? Kung ako nagkasala kay Juan, sumbatan mo ako. Kung ako gumawa noon na ginawa ni Juan, sumbatan mo ako. Subalit kung di ko kinalaman niyaon, anong pakialam ko? Basta ang mahalaga, ang Diyos ko, kilala ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ng sakay tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, gusto mo ba ng liwanag ay sumayo, sumaiyo, sumainyo, kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya po ako, hindi nanonood dun face to face. Chismis yun eh. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yan ang tao, kumita lang. Kumita lang. Kahit ilantad sa buong mundo, magkapera lang. Sapagkat tao inasahan, hindi ang Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa bagay, paano magkiklik yung TV station na yun kung walang ganon? Kaya kanya-kanyang kayod lang yan. Takbo ng buhay. Ang tanong, kung chismosa ka ba, makararating ka sa kaharian ng langit? Kaya dito ka lang masaya. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kaya pinili mo'y mundo ng tao, hindi ang kaharian ng Ama kapag tao kang mahilig sa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya palang timpiin ng tao ang bibig niya sapagkat dito nagmumula yan. Pag sinabi ng isip mo, pigilin mo yan, mapipigil mo. Pag sinabi ng puso mo, pigilin mo yan, mapipigil mo. Pag sinabi ng isip mo, magalit ka, pati bibig mo,
wala na, pati puso mo kasama. Mga mahal, dito lahat nagmumula yan. Magnakaw ka eka, dito nagmumula yan. Magmura ka eka, dito nagmumula yan. Magalit ka eka, dito nagmumula yan. Kaya kung ang duming isip ay wala sa'yo, walang magaganap na gayon tao. Buhay bang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Pagpalain mo ang tao. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Di ko po sinasadya kung may bumobolto, ha? Minsan, iniitsa mo na, pinipigil pa, oh. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, may tatanong ako sa inyo. Sinong taong napakagaling sa estimate na hindi nagkamali? Nako, kahit napakagaling mo pang mag-estimate, sigurado hindi ka rin mape-perfect. Subalit ang Ama, napakagaling magplano. Buhay ba ang Ama? Pag nag-estimate siya ng kanyang pagbaha kung saan dako lamang, doon lamang. Pag in-estimate niya kung saan ang dindol, doon lamang. Pag in-estimate niya doon lang ang buhawi, doon lamang. Ang tao, pag in-estimate niya, dito eka, ang plano ko ganito, ganito. Kapag di ginusto ng Ama, hindi matutupad. Ang Ama, lahat ng plano niya, natutupad. Buhay bang Ama? Tandaan po ninyo, walang napakagaling mag-estimate, magplano ng buhay nyo, kundi tanging Ama lamang. Kaya lahat ng plano nyo, ilagak nyo sa Kanya. Pa-estimate kayo sa Kanya. Magpaplano kayo sa Kanya. Huwag laging kayo ang plano ng plano, plano ng plano, plano ng plano. Kaya sa kakaplano,
nabuwang siya. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyong kapayapaan kung mababatid nyo lang ang pawang katotohanan at kung totoo lang kayong makikipagtotohanan, sadyang napakasarap ilagak ang kalahat-lahatan. Ama ang sa inyo'y tutupad at gaganap. Kaya dapat, kung ano man ang inyong iniisip, pinaplano sa buhay, pinid sa bibig, laman ang isip sa Ama, ibigkas ang lahat. Sapagkat siya ang nagpapatupad. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang pag-ibig na ito, siyang marapat kamti ng tao, upang ang kapalaluan ay ganap na maibsan, ang karumihan ganap malinisan, ang kaguluhan ganap mapayapa, ang kagalakan ng sisibol at patuloy na mananahan sa anumang pinagdaraanan, magaang sinasadsyad sa taglay na buhay. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, ang tuwirang tumanggap, may pinagdaraanan man, sa Ama'y nagpapakatapat, at tuwirang hindi siya makalilimot na ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyo po yung bigkasin. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin mo ko, o Ama ko. Alam kong di ringgin mo ko, o Ama ko. Tanging ikaw lamang ang siyang nakasisilay, nakababatid ng sakit kalooban. Mayroong gagawin kang sa aking mainam, tanging ikaw ang aasahan. Kakibat ko sa aking buhay, kapiling ko sa bawat segundo man. Alam kong naririyan ka, naririto. Kaharian mong kalangitan at kalupaan, tuntungan mo lamang upang yung pagmasdan ang saki ginagawa na tuwiran. Nais kong sa'yo'y manahan, gawin mo akong bulag sa kamalian, gawin mong ako'y bingi sa kasalanan, nang wag ko itong mapagmasdan, at wag ko rin marinig na mainam. Sa damdamin ko'y ganap na magdulo nang hindi marapat, magkasala aking isip, na di mo yan nasang sakin ay maganap. O aking Ama, na wagas sa pag-ibig,
walang hindi ka may bibigay, walang di ka magagawa sa mabuti mong kapangyarihan. O Ama ko, kay buti mo. Sa bawat araw man ito at magdamag, paglingap may ganap, ikaw ang patnubay, ikaw ang sa aming lahat gumagabay. Nais kong maging marapat sa iyong pananaw, maging dapat, maging kalugod sa iyo ang sa aking magawa sa buhay. O Ama ko, mapagkalinga, tigibin mo ng galak ang iyong mga anak. Ikaw magpasibol sa kanila ng dapat, sa isipan magsiganap ang marapat na makintan, magawang tularan ang mabuting halimbawang inyalay, ipinakitang mo, pinatupad sa ibabaw ng kalupaan. O Ama ko, natigibang pag-ibig, sa lahat ng sandali maasahan kang ganap. Ikaw ang saklolo sa bawat kagipitan, ikaw magtatawid kanino man. Habang naririto sa daigdig, nabubuhay bilang katauhan, inugnayan mo ng Espiritu mo ang laman at upang maganap ang mahayag, ang sa iyo ay marapat. Sa tao ay may lantad nanganganap, ang sayo ay lihim na kinilalang tuwiran ng iyong anak na sa tao ay binigay upang matutunan nilang lahat ang sayo'y lihim na panukalang tapat, ang sayo'y mabuti na pinalalaganap upang tao'y makatanggap. O Ama ko na marapat, walang hindi kangaganap na tinatanggap. Kung sa'yo ay lalapit, maniniklohod, magpapakababang ganap at magsisisi. Pagbabagong buhay ay alay mo upang maging lubos sa katauhan, ang ika'y manahan na tuwiran habang sila ay may buhay. O Ama kong mapagmahal, mapagkalingang tunay. Nekarameneyana, Ama kong walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. May tanong po ba? May kulang po ba? Mayroon pa po bang kukulangin sa pananalig?
Sadya pong napakarupok ng tao at mahina ang pagtitimpi. Subalit, ang mahina'y humingi ng kalakasan upang mapagtimpi ang sariling marupok. At ang maraming dagok kanyang palayain at magtagumpay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Taas mo nga. Sige pa, purihin ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Yan ang maliwanag na patuto pag buong pamilya ay kasama sa pananampalataya at nakiisa, hindi bibiguin ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kung marapat na gumalik, ang hirap naman po sa dakong ito. Anong sakit mo? Ganito po. Alam ko, tinanong ko lang. Ba't ikaw lang? Ayaw po nila kasi hindi naniniwala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ba't ikaw lang? Nagagalit nga po yung asawa ko, kaya hindi po ako sinamahan. Ayaw po kasi ng aking ina. Hindi daw po kayo totoo. Ayaw po kasi ng aking kapatid. Demonyo daw kayo. Ayaw po kasi daw po kayo ay kulto. Ang dami, ano? Kaya kapag nakinig ka, bilang tao, hindi ka kaya matibag nila. Kaya nga, ano pa hahatol mo? Ano pa yuhusga mo? Ano pa paparatang mo? Sulong! Bahala ka! Magputok! Butsi mo! Mahal na Ama, ikaw ang nakaririnig ng lahat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin. Buhay nga po ba ang Diyos? Belated. Happy anniversary. May sakit pa po ba kayo? Meron daw. Alam niyo po, sana lahat makatulad sa pagdamdamuhan. Ikaw, may sakit pa. Wala na po. O ikaw, may sakit pa. Hindi ka na ba bukas? Pagkatapos ng siyam, na rin. Pagkatapos ng siya mo hindi ka na babalik. Di po. Dito po ako gumaling. Lagi po akong babalik. Pagkatapos ng siyam. Wala yung mukha na yun. Buhay ba ang Diyos? Subalit, alam niyo po ba? Di bale. Huwag lang ang Ama ang mawala. Sapat na. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, pag siyang nawala, wala rin kayo dito. Kapag siyang nawala, sarado na ito. Kahit ba sino pang Poncio Pilato nagpagawa, ano pang kwenta nito silbi, ano? Kaya dapat po, lagi kayong magtiwala sa Ama para laging bukas ang pintuan niya para sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, bago ka magsumbat, bago ka magkatang-isip, limiin mo muna at unawain ang sinasabi para makatanggap ang puso mo at di nagpupuyos, kumokontra, lumalaban. Kaya naman wala kang nakakamtan. Kung ikay noon, ikay ngayon, kahit kailan ganyan ka na, kundi ka matututo sa kalooban ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, kay sarap-sarap mabuhay, kung mayroon kang kabuhayan, at Ama pa'y nararamdaman, nakikilala mo ng tuwiran. Wala ka nang hihilingin, kundi kay magtibay, sa kanyang kalooban, ay huwag kang mawalay. Kay sarap-sarap mabuhay, kung wala kang kakulangan, Ama'y sa tuwina'y mapupuri, masasamba mong tuwiran. Kung may kulang ka man, humingi ka sa Kanya. Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang ama? Ay, wala na puweka akong mahihiling eh. Napakabait puweka ng mga anak ko, napakabait puweka ng asawa ko, eh, may kabuhayan kami. Wala na puweka akong mahihiling. Kaya pala hindi niya hiniling, ako po'y baguhin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay, oh, araw-araw puweka. Ako'y masaya. Eh, ba't naman katanga naman ang Selian. Oh. Wala na. Oh, sige. Huwag po kayo magagalit ha. May kukwento lang ako. Pero ito'y totoong-totoo po. Kwentong hindi kutsero. Alam niyo po? Sige. Kaya ako minsan po, pag nasa pagkatao na ako, magmamano, wag na. Eh kasi ilang ulo na hinawakan mo? Ilang ulo na ba hinawakan mo? Ilan ang pisngi? Ilan na? Eh lahat po ba na yan mababango? Kaya minsan kakain ka, ay Diyos ko, nagbendisyon nga pala ako ng ulo nung ano. Buti na lang, walang amoy. Buhay ba ang Diyos? Sabi ko po kasi sa Panginoon, Panginoon, pag naman po ako kumakain, eh, wag mo pong palalanghap sa akin yung amoy ng taong binindisyonan. At pag ako naman po ako ay kumakain, wag mo paalala sa akin yung mga taong papalakpak na lang po ako. Baka may magalit sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya naman salamat sa Ama. Kahit anong oras ako kumain. Minsan nasubo ko na bago ko nasabi, ay, hinawakan ko pala. Di bali Ama, sabi mo, wala namang papasok na marumi. Kundi ang lumalabas ang marumi. Linisin mo na lang doon yun. Buhay ba ang Ama? Naku po. Eh kahit po ako'y ganiring pangit, kahit ako'y ganiring pandak, kahit ako'y ganiring balat, nako, sa unang buhay ko, huwag kang haharap sa akin kung may muta ka. Nako po, aduwal, buhay ba nga ba? Ano po, bakit ito'y binahagi? Sadyang babaguhin ng Panginoon, yung hindi mo kaya, ipakakaya niya. Dahil hindi mo nga kaya yon, ginawa mo lang dahil sa Kanya. Kaya kung gusto po ninyong gawin dahil sa Kanya, sigurado po yung sinasabi nyo hindi nyo kaya na yan, makakaya nyo. Eh, marami po akong ginagawa kaya hindi ko kaya eh. Hindi po ako pupunta ngayon kasi po eh, kaya marami pa akong pupunta ka eh. Lakwatsa ka ng lakwatsa. Nangangatwirang ka sa Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Eh, bakit pag naglalakwatsa kayo, namamasyal kayo, wala kayong katwiran? Sasabihin ninyo, eh kayo, hindi po ako nakapaglingkod kasi po yung anak ko may sakit. Eh ba't pagka gusto mo lumakad kahit may sakit ang anak mo, maalis ka? Buhay ba ang Ama? Naku! Nakakatulo ng laway. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal. Eh sige nga, si Apo Kunching ba kahit anong pinangatwiran mo sasagot sa'yo. Di ba sabi lang sa'yo, masih. Eh, pero yung nakarinig nun, di ka ba nahiya? Nagsinungaling ka. Sumayin yung kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya po ako wala ngayon Kasi po sakit po yung ganito ko Nako! Nung isang araw nga, nakita kitang naglalakad Kahit masakit yung ganyan mo nung nagre-reklamo ka ngayon may masakit ka. Bakit nakakwanta ko doon? Magagalit kayo. Di bala kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal. Kaya nga, isang araw dahil yun ang dinahilan niya, naganap sa kanya. May magagawa ba ako? Hindi naman ako sinabihan mo. Tama po ba? Pasensya ka na, wala akong pera. Kasi kaya yun, nawalan nga. Mga mahal, sabihin mo na lang ganito, meron man ako, hindi ko pwedeng pahiram sa'yo.
Kasi kailangan ko rin eh. Eh wala akong pera. Nawala nga. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, mapakabuti ng Ama, napakadakila ng Ama. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay ganap, ang Diyos ay laganap. Subukan po ninyo. Saan ka man tumingin? Tingnan mo yung kapwa mo na mahal mo, makikita mo siya. Saan ka man tumitig? Makita mo yung kapwa mo, mahal mo, naramdaman mo siya. Subalit, kahit anong tawag mo, Panginoon, Panginoon, puro ka ng Panginoon, 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 Panginoon. Tiningnan mo yung kapwa mo, nagalit ka, demonyo ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Eh, bata po, Kunching, pinangalanan mo naman akong demonyo. Hindi ikaw, yung kasama mo. Kaya galit ako doon sa kasama mo, hindi sa'yo. Eh, hindi naman naunawaan yon. Ba't nagalit siya akin? Eh, ba't nga hindi? May nakita akong sungay. Kaya galit ako doon. Pero hindi sa'yo. Eh, hindi naunawaan. Hindi na ako babalik doon. Sinabihan ba naman ako ni Apo Kunching eh? Binulong pa eka. Aba, eh, totoo ko namang ginawa yun. Eh, ba't nga hindi ako magagalit? Eh, totoo kong ginawa. Eh, ba't nalaman niya? Kaya ika hindi na ako babalik doon. Mga po, Kunching pala na yan, eh, alam. Eh, sino nakaalam nun? Kilala ka ba? Kilala ka ba? Kung kilala mo yung tinunguhan mo, at kung kilala mo yung tinatawagan mo, hindi si Apo Kunching ang pagagalitan mo. Yung sarili mo. Ito kung ginawa yun ah, ba't nabatid? Wala talaga malilim sa Diyos, ano? Yun ang isipin mo. Subalit si Apo Kunching na hindi ka nakikita, ba't mo siya kinagalitan? Ba't ka nahiya? Kanino ka dapat magalit? Kanino ka dapat matuwa? At kanino ka dapat mahiya? Sa sarili mo, doon ka magalit. Kanino ka dapat matuwa? Sa ama mo. Kanino ka dapat mahiya? Sa ama mo. Huwag sa kanya ka magagalit. Huwag kay Apo Kunching, sapagkat si Apo Kunching, binulong sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka pinahihiya. Sinabi sa pangkalahatan, ibig sabihin, buong mundo. Kung sino makarinig, eh ba't sinabi mo, pinaringgan ako. Aba, ang tao nga naman, kapag marumi ang isip, masakit sa dibdib. Sumainyo ang kapayapaan, mga mahal. Mayroon po bang tanong? Wala. Umuwi na tayo. Buhay po ba ang Diyos? Ay, may tanong po ba? Wala po. Alam nyo po, ako po'y magtatapat sa inyo eh. Pag nakikinig po ako ng mensahe, at yung boses ay parang galit. Diyos ko, Panginoon, baka naman po magalit sa akin ng tao. Ba't ganun po ang boses ko? Galit po ba ang mga tao sa akin? Kunching, hanggang ngayon ba eh kahit tangambulo ka pa, anak? Diyos ko, pati ako sinabihang tangambulo, eh, hindi po ako nagalit. Bakit po? Eh, kasi nga naman, kaya ako sinabihang tangambulo, eh, mula sa simula, talaga namang hindi ako ang nagkakata ng isip ko at nag-aaral ng sinasabi ko. Eh, ba't ko isipin magalit ang tao? Bayaan mo silang magalit. Yung kontra galit, paano? Tama ba, anak? Ay, opo. Hindi na po ako magtatanong. Kaya makikinig na lang ako. Nakakatulugan ko. Paggising ko yung pa rin. Ay, kasarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Mga mahal, hindi mo na naisip kung wala kang pera. Hindi mo na maisip kung ano yung... Kasi marami po yung iyong na yun, kaya hindi ko na mabigkas. Marami yung iyong. Yung tao na yun. Yung ganyan na yun. Yung gano'n na yun. Yung gano'n na yun. Hindi na po ako magbibigkas. Tanging Ama lamang ang nakakaalam. Kaya sa inyong lahat, pagpalain tayo ng Ama. Kasama ko, wag lang kayo. Pagkasya po, pagpalain kayo mga anak ko. Mga minamahal na kapatid ko. Wika naman ang Kristo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Sabi ng Kristo, sabi ng tao. Dahil tao ang bumigkas, wika ng Espiritu, sumainyo ang kapayapaan. May pandinig ang tao na nakarinig, ang walang pandinig, humingi ng pandinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa palagay niyo po, kung ako sumisigaw, hindi pa kaya ako namalat. Sa araw-araw na pagsigaw, mula Lunes hanggang Sabado, hindi pa kaya namalat ito.
Pero kung minsan po dinaranas yon dahil may ibig sabihin nun. Para mapakita sa inyo na malatman sa kalooban ng Ama, aalisin pa rin sa kalooban din niyo. Kaya kayo, sumakit ba yung paa mo? Pinahintulot niya yon, subalit hindi siya nagbigay. Binigay ka lang kay Juan. Papangalanan ko na lang si Dilim. Binigay ka kay Juan, kaya labanan mo si Juan. Tama ba ga? Hanggang sa inalis yung ninagay ni Juan, ang nag-alis yung hindi nagbigay, na nagmamahal sa iyong katawan. Naunawaan mo ba yon? Sino kaya yung nagmamahal? Kaya, anong dapat gawin? Lumaban, kahuwan. Sabi niya, hindi ko kaya siya, sapagkat siya'y makapangyarihan, kaya ako aalis na. Iwanan ko na si Petra. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Naku, masama naman ang isip nila, anak. Masama ang isip nila, anak. Bawiin mo yon. Paliwanag mong mabuti. Siguro kamang kukulam yun. Hindi. Yung masamang espiritu, kahit ano pa ang ginagawa, masama pa rin espiritu tawag doon. Kaya, tanggapin nyo yung mapagbigay ng maliwanag at dapat na mabuti sa lahat. Sino yon? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sumayin niyo ang kapayapaan. Tayo na, mga minamahal, umuwi na ang may gusto, matira ang may nasa mamaya, makinig ka, matututo. Tayo na po, walang pigilan niya yan. Apo Kunching, wala na naman bendisyon. Binendisyonan na po kayo kanina pa. May tanong po ba kayo? Wala po? Masaya po ba kayo? Sigurado maligaya kayo.